Hindi ako biktima, pero hindi rin ako kontrabida. Isa lang akong ina na gustong mabuhay pero sa gitna ng pagkayod para sa pamilya. Nakalimutan ko na tao rin pala ako, na may puso rin pala na napapagod at nauuhaw. Sabi nila, ang bawat pagkakamali ay laging may simula. Ang sa akin, nagsimula ang lahat sa isang malamig na bahay na malaki sa gitna ng disyerto ng Riyadh. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung ikaw ang nakaramdam ng 10 taon na pagiging machine lang ng pera para sa pamilya mo at biglang may isang tao na nakakita sa tunay mong pagkatao, makakaya mo bang tumalikod? Sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng marble floor sa mga talampakan ko. Kahit nandito na ako sa Pilipinas, kahit mainit ang semento sa labas ng maliit kong tindahan, yung lamig na yon sa Riyadh, parang hindi na yata mawawala sa sistema ko. Sabi nila, ang mga OFW daw ay bayani. Pero alam niyo ba ang tunog ng bayani kapag mag-isa na lang siya sa gabi? Ang naririnig ko lang noon ay ang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili kong puso na parang laging may hinahanap. 10 taon. 10 taon akong naging anino sa loob ng mga bahay ng ibang tao. Naging tagalinis, tagaluto, tagaalaga ng mga batang hindi ko naman kadugo. Habang ang sarili kong anak, si Tala, lumalaki siyang litrato lang ang nakikita ko sa messenger. Mama, kailan ka uuwi? Sabi ni Lola, bibilhan mo raw ako ng Jollibee pagdating mo. Yan ang laging tanong ni Tala. Masakit. Sobrang sakit na yung tanging connection mo sa anak mo ay yung screen ng cellphone na punong-puno ng fingerprints dahil sa pagmamadali mong haplusin ang mukha niya. Pero mas masakit yung tawag ni nanay. Tess, yung pambayad sa kuryente at yung gamot ng anak mo. Kulang pa yung pinadala mo noong nakaraang buwan. Dagdagan mo naman, kahit konti lang. Doon ko napagtanto na hindi na nila ako tinitingnan bilang tao. Para sa kanila, isa na lang akong ATM. Isang makinang pinagkukunan ng pera para mabuhay sila, habang ako na naman, dahan-dahang nauubos at nasasaktan sa loob. Malaki ang bahay ni Don Emilio. Sobrang laki para sa isang taong go-avo. Bawat sulok, amoy mamahaling pabango at tuyong bulaklak. Parang isang museum ng kalungkutan. Bilang kasambahay, trabaho kong siguraduhin na walang alikabok ang bawat alaala ng yumaong asawa niya. Pero sa totoo lang, habang pinupunasan ko yung mga frame ng litrato, nakikita ko ang sarili ko. Pareho kaming bilanggo sa loob ng bahay na malaki na to. Siya, bilanggo ng nakaraan. Ako, bilanggo ng pangangailangan. Naalala ko pa yung hapon na yon. Mainit sa labas, yung tipong kahit nakasara ang bintana, ramdam mo ang singaw ng disyerto. Pero sa loob ng master's bedroom, malamig. Sobrang lamig. Hawak ko ang basahan, pinupunasan ang gilid ng kama ni Don Emilio. Doon sa side table, nandoon ang litrato ng asawa niya. Maganda, mestiza, mukhang hindi man lang naranasang maglaban ng sariling damit. Ewan ko ba? Bigla na lang akong napatigil. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng dresser niya. Magulo ang buhok, tuyo ang balat, dahil sa Clorox at sabon, at yung mga mata ko, ang lalim na ng eye bags. Doon ko naramdaman ang isang patak ng luha. Bakit ganito? Bakit kahit anong kayod ko, parang hinding-hindi ako magiging sapat? Bakit kailangan ganito kahirap ang mabuhay para sa iba? Hawak-hawak ko pa rin yung frame ng asawa niya nang biglang bumukas ang pinto. Nabitawan ko halos yung basahan. Si Don Emilio. Maaga siyang umuwi. Ang alam ko, gabi pa siya darating galing sa opisina. Nakatayo siya sa may pinto. Bit-bit ang briefcase niya. Yung kurbata niya medyo maluwag na at yung mga mata niya, nandoon yung pagod na hindi kayang itago ng pera. Teresita, tawag niya sa akin. Mababa ang boses niya,
Hindi katulad ng ibang amo na pasigaw kung mag-utos. Don Emilio, pasensya na po. Nililinis ko lang po yung... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil mabilis kong pinunasan ang luha ko gamit ang likod ng kamay ko. Nakakahiya. Ayaw kong makita niya akong mahina. Ang mga katulong, bawal mapagod, bawal umiyak. Dapat lagi kaming handa. Pero hindi siya nagalit. Hindi rin siya umalis. Sa halip, lumapit siya. Nararamdaman ko ang amoy ng cedarwood at sigarilyo. Yung amoy na sa mga susunod na buwan ay magiging pamilyar na sa akin higit sa kahit anong amoy sa mundo. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Simple lang, pero tumagos sa dibdib ko. Sa loob ng 10 taon sa ibang bansa, siya lang ang kauna-unahang tao na nagtanong kung bakit ako umiiyak. Sa halip na itanong kung bakit hindi pa ako tapos sa gawaing bahay. Tumingin ako sa kanya at sa sandaling yon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan sa isang bilyonaryong katulad niya. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang parehong lungkot, ang parehong paghahanap ng kung anong bagay na wala sa loob ng malamig na bahay na to. Bigla akong kinabahan. Yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Yung kaba na nagsasabi sa akin na ang hapon na ito ang magbabago sa lahat. Wala po, Don Emilio. Namimiss ko lang po ang anak ko. Pagsisinungaling ko, kahit alam kong higit pa roon ang dahilan. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang lapit niya na sa akin. Ang lapit na halos marinig ko na ang paghinga niya. Ang kamay niya, dahan-dahang gumalaw, parang gustong humawak, pero nag-aalinlangan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kwartong yon, narinig namin ang isang tunog na nagpabalik sa amin sa realidad. Kakatok. 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 Ang tunog ng baston ni Lola Des sa hallway. Papunta siya rito sa kwarto. Kakatok. 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 Nung marinig ko yung tunog ng baston ni Lola Des ng hapong yon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis akong umatras mula kay Don Emilio. Yumuko ako, kinuha yung basahan, at nagkunwaring may pinupunasan sa sahig. Siya naman, biglang umayos lang tayo. Inayos yung kurbata niya, at ibinalik yung mukha niyang walang emosyon. Yung mukha ng isang matapang na boss. Pagbukas ng pinto, sumilip si Lola Des. Ang talim ng mga mata ng matanda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos tiningnan niya ang anak niya. Wala siyang sinabi, pero sa tingin pa lang alam kong sinusukat niya ang distansya namin sa isa't isa. Emilio, bakit ang aga mo? Tanong ni Lola Des, pero ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa akin. Masama ang pakiramdam ko, ma. Sagot niya, tapos naglakad na siya papunta sa banyo nang hindi man lang lumingon sa akin. Trabaho lang. Yun ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko nung gabing yon habang naguhugas ako ng pinggan. Amo ko siya. Katulong niya ako. May mataas na pader sa pagitan namin na hindi kailanman pwedeng akyatin. Pero minsan nakakabaliw ang tahimik na bahay na to. May mga detalye sa kanya na hindi ko sinasadyang mapansin. Imposible kasing hindi mo makita kapag araw-araw ikaw ang nag-aayos ng mga gamit niya. Hindi siya katulad ng mga mayayamang napapanood sa TV na laging perpekto. Si Don Emilio, may mga malalalim na linya ng pagod sa gilid ng mga mata niya. Yung tipong kahit nakapikit siya, parang ang bigat-bigat pa rin ng iniisip. Tapos, yung amoy niya. Tuwing kukunin ko yung mga damit niya para labhan, kumakapit sa ilong ko yung amoy ng cedarwood. Yung matapang na amoy ng kahoy, na may halong napakanipis na usok ng sigarilyo. At higit sa lahat, yung kanang kamay niya. Tuwing inaabot niya sa akin yung baso ng kape, nakikita ko yung isang maliit na peklat sa daliri kung saan dapat nakasuot ang wedding ring niya. Tinanggal na niya yung singsing, pero naiwan yung marka. Parang ako. Tinanggal ko na yung buhay ko sa Pilipinas, pero nandito pa rin yung sugat. Makalipas ang 1 linggo pagkatapos ng hapong yon, tuluyan siyang bumagsak.
Nilagnat siya ng matindi pag-uwi mula sa isang business trip sa Dubai. Dahil matanda na si Lola Des at ayaw niyang magpapasok ng ibang tao sa kwarto ng anak niya, sa akin niya inutos ang pag-aalaga. Ipagluto mo siya ng mainit na sabaw. Siguraduhin mong iinumin niya ang gamot niya. Huwag kang aalis doon hanggat hindi bumababa ang lagnat niya. Utos sa akin ng matanda bago siya pumasok sa sarili niyang kwarto. Gabi na noon. Tahimik na tahimik ang buong bahay na malaki. Pinagluto ko siya ng lugaw na may luya at bawang. Lutong Pilipino. Kakaiba yung amoy ng bawang sa loob ng kusinang sanay sa mga mamahaling spices ng Arabo. Habang hinahalo ko yung lugaw, tinatanong ko ang sarili ko, bakit ba ang bilis ng tibok ng puso ko? Lagnat lang to. Wala tong ibig sabihin. Pag-akyat ko sa kwarto niya, nakapatay ang malaking ilaw. Tanging yung lampshade lang sa gilid ng kama ang nakabukas. Nakabaluktot siya sa ilalim ng makapal na kumot, nanginginig kahit nakapatay na yung aircon. Inilapag ko yung tray sa mesa. Don Emilio. Sir, may dala po akong pagkain. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Umunggol lang siya. Parang nagdedeliryo. Lumapit ako. Wala akong intensyong masama, promise. Gusto ko lang talagang tingnan kung gaano kataas ang lagnat niya. Kumuha ako ng maliit na tuwalya, binasa ko ng maligamgam na tubig, at dahan-dahan kong pinunasan yung pawis sa noo at leeg niya. Diyos ko, ngayon ko lang naiisip, ang tanga ko talaga. Kung alam ko lang kung anong mangyayari, sana tinawag ko na lang si Lola Des. Sana lumabas na lang ako ng kwarto. Habang pinupunasan ko siya, bigla niyang inangat ang kamay niya at hinawakan niya ang kamay ko. Nanigas ako. Mainit ang palad niya dahil sa lagnat, pero ang lambot ng balat niya. Hindi tulad ng kamay ko na magaspang, puro kalyo dahil sa katakot-takot na sabon at pagkayod ng sahig araw-araw. Hinawakan niya ako ng mahigpit, yung tipong ayaw niyang bumitaw. Huwag kang aalis. Bulong niya. Nakapikit siya. Nagdedeliryo. Sino ba ang kinakausap niya? Ako ba? O yung yumaong asawa niya? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pero ang mas nakakatakot na tanong na pilit kong iniiwasan. Bakit hindi ko hinila ang kamay ko? Isang pitik lang, pwede akong bumitaw. Pwede akong umatras. Pero nanatili ako doon. Nakatayo. Nakatingin sa kamay naming magkahawak sa ibabaw ng kumot niya. Gutom. Yun ang totoo. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa kalinga. Kailan ba huling may humawak sa kamay ko na parang mahalaga ako? Kailan ba huling may pumigil sa akin sa pag-alis? 10 taon akong nag-iisa. 10 taon kong naririnig sa pamilya ko ang salitang magpadala ka. Pero walang nagsabing, dito ka lang. Sa malamig na kwartong yon, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Pumikit ako. Gusto ko sanang damhin pa ang sandaling yon, kahit ilang segundo lang, kahit nakaw lang. Pero biglang may tumunog, isang mahinang kaluskos sa labas. Dumilat ako at tumingin sa pintuan ng kwarto na hindi ko naisara ng maayos. Sa siwang ng pinto, sa ilalim ng ilaw ng hallway, may nakita akong anino na dahan-dahang tumigil. Walang tunog ng baston, walang yabag, pero may nakatayo doon nanonood sa amin. Mabilis kong hinila ang kamay ko. Pakiramdam ko, nabanlian ako ng kumukulong tubig kahit na ang totoo, ang init lang ng balat ni Don Emilio ang dumampi sa akin. Tumalikod ako at tumingin sa pinto. Wala na yung anino, wala na yung figura na nakatayo sa siwang. Guni-guni ko lang ba yon? O baka dala lang ng pagod at puyat kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Hindi ko alam. Pero simula nung gabing yon, parang may nagbago sa hangin sa loob ng bahay. Parang ang bawat yabag ko may nakikinig. Ang bawat kilos ko may nagmamasid. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Don Emilio. Bumaba siya sa hapagkainan na naka-Amerikana na, handa nang pumasok sa opisina. Pero bago siya lumabas, tumigil siya sa harap ko habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa florera sa may hallway.
Salamat sa lugaw kagabi, Teresita. Pakiramdam ko, yun ang nakapagpagaling sa akin, sabi niya. Hindi siya nakatingin sa akin kundi doon sa mga bulaklak na inaayos ko. Wala po yun, Don Emilio. Trabaho ko po yun. Sagot ko nang hindi rin tumitingin sa kanya. Pero ang totoo, yung puso ko parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Hindi lahat ng trabaho may kasamang malasakit. Bulong niya bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Malasakit. Yung salitang yon ang paulit-ulit na tumakbo sa isip ko buong araw. Sa Riyadh, mahirap hanapin ang malasakit. Dito, ang turingan ay employer at employee, amo at katulong. Pero si Don Emilio, iba siya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang naglilinis ako. Hindi yung tingin na nakakasulasok, kundi yung tingin na parang nagtatanong. Parang gusto niyang malaman kung anong kwento sa likod ng mga mata ko. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa likod ng bahay, yung tanging oras na binibigay nila sa akin para makatawag sa Pilipinas, bigla siyang lumapit. Nakaupo ako sa isang maliit na bangko. Hawak ang cellphone ko. Katatapos ko lang maka-video call si Tala. Umiiyak siya kanina dahil ayaw siyang bilhan ni nanay ng bagong sapatos para sa school. Bakit ka malungkot? Tanong ni Don Emilio. Nagulat ako. Hindi ko napansin na nandoon na pala siya. Wala po. Yung anak ko lang po sa Pilipinas. Gusto po kasi ng bagong sapatos, hindi pa po ako nakakapag-advance kay Lola Des. Sagot ko habang pinapahid ang luha ko. Tumabi siya sa akin. Hindi dikit, pero sapat na para maamoy ko ulit yung cedarwood na pabango niya. Ilang taon na siya? 6 po, sir. Mag-e-elementary na po sa susunod na buwan. Kinuha ko yung cellphone ko at pinakita sa kanya yung litrato ni Tala. Yung litratong paborito ko. Yung nakasuot siya ng puting bestido at nakangiti. Kahit na may bungi na yung harapang ng ngipin niya. Magandang bata, kamukha mo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Hindi yung pilit na ngiti sa mga business meeting, kundi yung nangiting umabot sa mga mata niya. Mahirap ba? Ang malayo sa kanya. Napayuko ako. Sobrang hirap po, sir. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ito. Kung sapat na ba yung perang pinapadala ko para palitan yung oras na wala ako sa tabi niya. Pero anong magagawa ko? Kung hindi ako kakayod dito, wala kaming kakainin doon. Alam ko ang pakiramdam ng may kulang, Teresita. Mahina niyang sabi. Tumingin siya sa malayo, doon sa mataas na pader ng bahay na malaki na naghihiwalay sa amin sa mundo. Mayaman ako, oo. Marami akong pera. Pero pag uwi ko sa bahay na to, ang tahimik, ang lamig. Minsan, pakiramdam ko, mas bilanggo pa ako rito kaysa sa inyo. Doon ko naintindihan. Kaya pala pareho kaming naliligaw. Magkaiba ang mundo namin. Pero pareho kaming may butas sa puso na pilit naming tinatakpan. Siya ng pera. Ako ng sakripisyo. Bigla niyang kinuha ang pitaka niya. Kumuha siya ng ilang pirasong kulay lila na pera, Saudi Reals. Malaking halaga yon. Ipadala mo to sa anak mo. Bilan mo siya ng pinakamagandang sapatos na gusto niya. Huwag mong sabihin kay mama. Sir, hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Sobra-sobra po ito. Tanggi ko. Kahit na ang totoo ay kailangan ko yon. Hinawakan niya ang kamay ko para ilagay yung pera. Pero sa pagkakataong to, hindi niya agad binitawan. Tanggapin mo. Hindi to galing sa amo mo. Galing to sa isang ama na nakakaunawa sa sakripisyo mo. Nakatitig lang ako sa mga kamay namin. Yung init na naman na yon. Yung kuryenteng gumagapang sa braso ko. Gusto kong bumitaw. Pero parang may magnet na humihila sa akin palapit sa kanya. Teresita! Ang boses na yon. Parang kidlat na bumasag sa katahimikan. Napalingon kami. Sa dulo ng garden nakatayo si Lola Des. Hawak niya ang baston niya, pero hindi niya ito ginagamit pang lakad. Nakataas ito ng bahagya, parang isang sandata. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Anong ibig sabihin nito, Emilio? Bakit mo hinahawakan ang kamay ng katulong na yan? Para akong hihimatayin,
sa kinatatayuan ko. Yung boses ni Lola Des, parang talim ng kutsilyo na humiwa sa hangin. Mabilis kong binitiwan ang kamay ni Don Emilio. Halos mabitawan ko rin yung mga perang lila na binibigay niya. Ma, wala to. May tinanong lang ako sa kanya tungkol sa mga gawain dito sa garden. Mabilis na sagot ni Don Emilio. Tumayo siya ng tuwid. Ibinalik yung boses niyang seryoso. Pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng mga daliri niya habang ibinubulsa yung pitaka niya. Gawain sa garden? Emilio, hindi ako bata. Nakita ko kung paano mo siya hawakan. Hakbang ni Lola Des palapit sa amin. Ang bawat tukod ng baston niya sa semento, parang hatol ng kamatayan para sa akin. Tumingin siya sa akin. Yung tinging parang tinitignan ang isang maduming insekto. At ikaw, Teresita, huwag mong kakalimutan kung bakit ka narito. Pinadala ka rito para magtrabaho, hindi para lumandi sa anak ko. Lola Des, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Bulong ko. Nakayuko lang ako. Hindi ko kayang tumingin sa kanila. Yung luha ko, parang gustong kumawala, pero pinipigilan ko. Ayaw kong ipakita sa kanila na masakit dahil alam kong sa mata nila, wala akong karapatang masaktan. Pumasok ka na sa loob. Maglinis ka ng master's bedroom. Siguraduhin mong walang maiiwang kahit isang hibla ng buhok sa sahig, kundi alam mo kung saan ka pupulutin. Sigaw ng matanda. Tumakbo ako. Halos madapa ako sa hagdan sa pagmamadali. Pagdating ko sa loob ng kwarto ni Don Emilio, isinara ko ang pinto at doon ako humagulgol. Doon ko inilabas lahat ng takot. Takot na baka bukas, pauwiin na ako. Takot na baka hindi na makapag-aral si Tala dahil sa pagkakamali ko. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masakit? Yung katotohanan na sa kabila ng lahat ng panlalait ni Lola Des, hindi ko magawang magalit kay Don Emilio. Sa halip, mas lalo akong naging uhaw sa presensya niya kasi sa kanya ko lang naramdaman na tao ako. Makalipas ang ilang oras, habang naglilinis ako ng kwarto niya, biglang bumukas ang pinto. Si Don Emilio. Hingal na hingal siya, parang galing sa takbo. Teresita, ayos ka lang ba? Pasensya na sa sinabi ni Mama. Bulong niya. Nilak niya ang pinto. Yung tunog ng paglock ng pinto, parang doon nagsimula ang mundo naming dalawa. Isang mundong bawal, pero masarap puntahan. Opo, sir. Ayos lang po ako. Masanay na po kayo sa akin, katulong lang naman po ako. Sagot ko habang pinapatuloy ang pagpupunas ng salamin. Lumapit siya sa akin. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa bulsa niya. Isang puting panyo, handkerchief. May teo na letrang E sa sulok at amoy na amoy ang pabango niyang cedarwood. Kunin mo to. Gamitin mo pampunas ng luha mo. Ayaw kong nakikita kang umiiyak dahil sa amin, sabi niya. Kinuha ko yung panyo. Ang lambot ng tela. Parang seda. Pero habang hinahawakan ko yon, hindi ko alam na yun pala ang magiging mitya ng mas malaking gulo. Kinabukasan, sobrang aga kong nagising. Marami akong trabaho dahil may darating na mga bisita si Lola Des. Nagmamadali akong mag-ayos ng kwarto ni Don Emilio dahil kailangan ko pang magluto. Dahil sa pagmamadali at dahil na rin sa puyat, hindi ko napansin na yung panyo na binigay niya sa akin, yung panyo na palihim kong inaamoy-amoy bago matulog, ay nahulog mula sa bulsa ng apron ko. At nahulog ito sa mismong ibabaw ng unan ni Don Emilio. Bumaba na ako para magtrabaho sa kusina. Pero makalipas ang kalahating oras, narinig ko ang pamilyar na tunog. Kakatok. 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 Paakyat si Lola Des sa kwarto ni Don Emilio para kumuha ng kung anong gamit. Eksaktong pag-akyat niya, dumating din si Don Emilio mula sa labas. Nakita ko ang pagbabago ng mukha niya nung makita niyang paakyat ang nanay niya sa kwarto niya. Alam ko ang iniisip niya. Alam ko ang takot niya. Pero wala kaming magawa. Tumakbo ako sa paanan ng hagdan, nakatingin sa itaas. Nakita ko si Lola Des na pumasok sa kwarto.
Pumasok din si Don Emilio sa likod niya. Hindi ako makahinga. Yung puso ko, parang lalabas na sa dibdib ko. Nararamdaman ko na ang pawis na namumuo sa mga daliri ko. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Lola Des mula sa loob ng kwarto. Mataas, matulis. Emilio, ano tong nasa unan mo? Bakit may panyo dito na amoy? Amoy pabango ng babae? At bakit may Teo na letrang E? Napaatras ako sa pader. Yung panyo, nakalimutan ko. Ang tanga-tanga ko. Gusto kong maglaho na lang bigla. Gusto kong lamunin ako ng sahig. Ma, panyo ko yan. Naiwan ko lang siguro kagabi. Boses ni Don Emilio. Sinusubukan niyang maging tinang, pero rinig ko ang kaba sa boses niya. Panyo mo? Pero bakit may bakas ng lipstick? At bakit dito mo iniwan sa unan? Emilio, huwag mo akong gawing tanga. Sa sandaling yon, lumabas sila ng kwarto. Nakita ako ni Lola Des na nakatayo sa ibaba ng hagdan. Ang mukha niya, parang handa na siyang pumatay. Hawak-hawak niya yung puting panyo. Iwinawagayway niya sa harap ko habang pababa siya. Teresita, halika rito. Ipaliwanag mo sa akin kung paano napunta ang basurang to sa kama ng anak ko. Kung titingnan ko pabalik, yung puting panyo na yon, yun ang puting bandila na iwinagayway ko para sumuko ang katinuan ko. Isang maliit na tela lang yon, pero parang naging higanting kumot na binalot kaming dalawa ni Don Emilio sa isang kasalanang hindi na namin matatakpan. Teresita, tinatanong kita, saan galing to? Sigaw ni Lola Des. Ang lapit na niya sa akin. Amoy na amoy ko yung pabango niyang amoy bulaklak na patay. Matapang, masangsang, at nakakahilo. Nanginginig ang tuhod ko. Halos bumaon yung mga kuko ko sa palad ko sa sobrang kaba. Lola Des, Sambana, yung panyo po na yan. Ma-stop it! Biglang singit ni Don Emilio. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at pinalitnaan kaming dalawa. Panyo ko yan. Ginamit ko yan nung isang gabi nung nilagnat ako. Siguro nahulog nung nagpapalit siya ng punda ng unan ko. Bakit ba pinalalaki mo ang lahat? Ginamit mo. Emilio, may bakas ng lipstick to. At huwag mo akong lokohin. Alam ko ang amoy ng essential oil na ginagamit ng mga katulong na to para sa sakit ng ulo. Amoy na amoy dito sa panyo na to. Idinuldol ni Lola Des yung tela sa mukha ni Don Emilio. Baka nadikit lang sa mga gamit niya nung nilalabhan. Ma, stop being so paranoid. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Bulyaw ni Don Emilio. Nagkatinginan silang mag-ina. Yung tensyon sa pagitan nila, parang kuryenteng nagigit-gitan. Sa huli, si Lola Des ang unang umiwas ng tingin. Pero bago siya tumalikod, binitiwan niya ang mga salitang hanggang ngayon ay nakatatak sa isip ko. Sige, Emilio, pagbibigyan kita ngayon. Pero tandaan mo to. Kapag napatunayan kong may nangyayaring kabastusan sa ilalim ng bubong ko, hindi lang to sa immigration makakarating. Sisiguraduhin kong mabubulok ang babaeng yan sa kulungan ng mga Arabo bago siya makatapak sa airport. Padabog siyang naglakad paalis. Yung tunog ng baston niya, kakatok, kakatok, kakatok. Parang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabi kong oras sa bahay na to. Naiwan kaming dalawa ni Don Emilio sa paanan ng hagdan. Hindi ako makatingin sa kanya. Nahihiya ako. Natatakot ako. Pakiramdam ko, napakadumi ko. Magtrabaho ka na, Teresita. Huwag mo na siyang intindihin, mahinang sabi ni Don Emilio. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang may lungkot at pagsisisi sa boses niya. Gabi na, nung makalabas ako sa likod ng bahay, para magtapon ng basura. Doon ko nakita si Marie. Yung kaibigan kong OFW na nagtatrabaho sa kabilang bahay na malaki. Nakasandal siya sa pader. Hinihintay ako. Si Marie. Amoy bawang at sibuyas lagi dahil siya ang tagaluto sa kabila. Yung tsinelas niya, pudpod na ang suwelas at yung mga kamay niya, puno ng gasgas mula sa paghihiwa. Tess, balita ko nag-eskandalo raw ang matanda kanina.
Bulong ni Marie. Napaupo ako sa tabi ng mga basurahan. Doon ko lang hinayaang pumatak ang mga luha ko. Marie, natatakot ako. Muntik na kaming mahuli. Humarap sa akin si Marie. Seryoso ang mukha niya. Tess, makinig ka sa akin. Alam kong malungkot ka. Alam kong kailangan mo ng kalinga. Pero realidad to, Tess. Hindi to pelikula sa Pilipinas. Yung kalwa. Yung bawal magkasama ang lalaki at babae sa isang kwarto na hindi kasal. Totoo yun dito. Kapag nahuli kayo ng Sharia police, hindi ka lang ide-deport. Makukulong ka. Paano na si Tala? Pero Marie, si Don Emilio lang ang nakakakita sa akin. Depensa ko. Kahit mahina ang boses ko, nakikita ka niya dahil kailangan niya ng panakip buta sa lungkot niya. Pero sa huli, Tess, ikaw ang talo. Siya, mayaman. Siya, lalaki. Siya, anak ng may-ari ng bahay. Ikaw? Hamak na katulong ka lang na pwedeng palitan anumang oras. Huwag kang maging tanga, Tess. Hindi ka magiging masaya sa sikreto. Umalis si Marie pagkatapos niyang sabihin yon. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Malamig ang hangin ng disyerto, pero mas malamig ang katotohanang sinampal sa akin ni Marie. Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako kumakapit sa isang taong alam kong hindi ko naman pwedeng angkinin? Pag-ibig ba to? O gutom lang talaga sa atensyon ng isang lalaki? O baka pagod lang ako na maging mag-isa? Papasok na sana ako sa loob nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Si Don Emilio. Nakaputing sando lang siya at pajama. Malayo sa ayos niya kapag nakikita ni Lola Des. May hawak siyang isang baso ng tubig. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Papasok na po, sir. Sagot ko. Pilit kong iniiwas ang tingin ko. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko yung init ng katawan niya kahit may distansya kami. Narinig ko ang usapan niyo ng kaibigan mo. Nanigas ako. Sir, pasensya na po, hindi ko po. Tama siya. Putol niya sa sasabihin ko. Tumingin siya sa langit, doon sa mga bituin na parang kay lalapit, pero hindi naman maabot. Mapanganib to. Para sa'yo. Para sa akin. Pero Teresita, sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit ako nakaramdam na buhay ako, na hindi lang ako isang pangalan sa isang business card. Humarap siya sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Yung lungkot na parang humihingi ng tulong. Kung sasabihin ko ba sa'yong huwag kang lalayo, mananatili ka ba? Hindi ko alam ang isasagot ko. Sa isip ko sumisigaw si Marie. Takbo, Tess! Layuan mo siya! Pero yung puso ko, parang nakahanap ng uuwian sa gitna ng disyerto. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ko, ang init ng palad niya sa pisngi ko. At sa pagkakataong to, walang baston ni Lola Des na bumasag sa katahimikan. Tanging ang ugong lang ng hangin at ang mabilis na tibok ng puso ko ang naririnig ko. Sir, bulong ko. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, naramdaman ko na ang labi niya sa noo ko. Isang halik na magaan, pero punong-puno ng pangako at punong-puno ng panganib. Sana naging mas matapang ako noong gabing iyon. Sana pinakinggan ko ang boses ni Marie na sumisigaw sa isip ko. Pero minsan, ang kalikasan na mismo ang gumagawa ng paraan para itulak tayo sa bangin na matagal na nating tinitingnan. Nagsimula ang lahat sa isang kulay orange na langit. Yung sandstorm sa Riyadh, hindi yan katulad ng ulan sa Pilipinas. Ang hangin, amoy alikabok. Ang langit, nagiging madilim kahit 4:00 pa lang ng hapon. At yung tunog, parang libu-libong kuko ng hayop na kumakalmot sa mga bintana ng bahay na malaki. Teresita, siguraduhin mong sarado ang lahat ng bintana at magdala ka ng mga kandila sa kwarto ko. Sigaw ni Lola Des mula sa itaas. Halatang natataranta rin ang matanda. Maya-maya pa, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Power outage. Sa loob ng bahay na malaki, naging kasing dilim ng kalsada. Tanging ang emergency light lang sa hallway
ang nagbibigay ng manipis na liwanag. Kinakabahan ako. Ewan ko ba? Takot ako sa dilim mula pa nung bata ako sa probinsya. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng nesaset na kandila. Nanginginig ang mga daliri ko habang kinakapa ko yung matchbox sa drawer. Kailangan mo ba ng tulong? Halos mapatalon ako. Si Don Emilio. Nakatayo siya sa likuran ko. Hawak ang isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha niya at nakita ko ang pawis na namumuo sa noo niya. Sir? Opo. Hindi ko po mahanap yung posporo. Bulong ko. Lumapit siya. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Kinuha niya ang posporo sa gilid ng kalan. Nandoon lang pala. Hindi ko lang makita dahil sa kaba. Pinagsindi niya ang kandila. Sa gitna ng dilim, ang maliit na apoy na yon ang naging tanging saksi namin. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Mahina niyang sabi. Dapat lumayo ako. Dapat kinuha ko na yung kandila at umakyat na kay Lola Des. Pero ang katawan ko, parang naging bato. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na hininga ko at ang bayo ng hangin sa labas. Sir, kailangan ko na pong ihatid to kay Lola Des. Sabi ko pero hindi ako gumagalaw. Tulog na si Mama. Uminom siya ng pampatulog dahil sa nerbiyos sa bagyo. Sagot niya. Mas lalo siyang lumapit. Yung amoy niya, yung cedarwood na may halong amoy ng ulan at alikabok, parang nakakalasing. Hinawakan niya ang balikat ko. Dahan-dahan niya akong hinarap sa kanya. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang isang bagay sa mga mata niya na hindi ko kailanman nakita sa ibang lalaki. Hindi yun libog, hindi yun utos. Yung tingin niya, parang isang taong uhaw na nakakita ng tubig sa gitna ng disyerto. Teresita, pagod na akong maging mag-isa. Bulong niya. Ang boses niya ay basag. Parang luma ng plaka. Pagod na akong bumangon araw-araw sa bahay na to na walang kausap, na walang nakakaintindi sa akin. Doon ako bumigay. Dahil yun din ang nararamdaman ko. Yun din ang isinisigaw ng puso ko gabi-gabi habang tinitingnan ko ang kisame ng kwarto ko. Hinawakan ko ang pisngi niya. Ang gasgas ng balat niya sa palad ko. Ang init ng hininga niya sa mukha ko. Lahat yun ay naging totoo sa gitna ng mundong puro kasinungalingan. Wala nang amo. Wala nang katulong. Dalawa na lang kaming tao na naliligaw sa dilim. Hinalikan niya ako. Hindi yun katulad ng napanood ko sa sine. Masakit yun. May halong desperasyon. May halong gutom. Parang gusto niyang bawiin ang lahat ng taon na nawala sa amin. At ako? Hindi ko siya pinigilan. Sa halip, mas lalo akong kumapit. Isinandal niya ako sa pader ng kusina. At doon, sa gitna ng amoy ng bawang, alikabok, at kandila, hinayaan kong lamunin ako ng dilim. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso niya sa dibdib ko. Ang bawat haplos niya ay parang kuryenteng bumubura sa lahat ng takot ko. Sa sandaling yon, nakalimutan ko si Lola Des. Nakalimutan ko ang Saudi Arabia. Nakalimutan ko kahit si Tala. Ang tanging alam ko lang ay ang init ng katawan niya at ang pangakong hindi na ako mag-iisa. Ngayon, kapag naaalala ko yon, tinatanong ko ang sarili ko. Pag-ibig ba yon? O baka pareho lang kaming takot sa bagyo kaya kami kumapit sa isa't isa? O baka sadyang mahina lang talaga ang puso ng tao kapag ang paligid ay puro dilim na? Ilang minuto o oras ang lumipas, hindi ko na alam. Ang alam ko lang, habang nakasandal ako sa dibdib niya, nakarinig ako ng isang tunog na nagpabalik sa akin sa realidad. Tok, tok, tok! Sa gitna ng bagyong buhawi, may kumakatok sa pinto sa likod ng kusina. Isang malakas at mabilis na katok. Tess! Tess! Buksan mo to? Si Mari to. Napaigtad kaming dalawa. Halos mabitawan ko ang kandila na malapit nang maubos. Nagkatinginan kami ni Don Emilio. Ang mga mata niya ay puno ng gulat. At ang sa akin, puno ng nakakapasong takot.
Nakaligtas kami nung gabing yon. Mabilis akong nag-ayos ng sarili bago ko pinagbuksan si Marie. Sabi niya, natatatakot daw siya sa bagyo at gusto lang makisiguro na maayos ako. Pero ang totoo, alam ko, nakita niya sa mga mata ko ang bakas ng nangyari. Wala siyang sinabi, pero ang iling niya bago siya umalis ay parang isang hatol na alam kong darating din ang araw na kailangan kong bayaran. Simula noon, hindi na aksidente ang lahat. Nagbago ang turingan namin. Sa harap ni Lola Des, ako pa rin ang tagalinis, ang tagaluto, ang aninong sumusunod sa bawat utos niya. Pero kapag nakatalikod ang matanda, sa bawat pagkakataon na kami lang dalawa ni Don Emilio sa library o sa hallway, may mga nakaw na hawak, may mga bulong na puno ng pangako. Teresita, pumasok ka sa opisina ko. May kailangan akong ipabigay sa'yo, sabi ni Don Emilio isang hapon. Pagpasok ko, isinara niya ang pinto. May inabot siyang isang puting sobre, makapal, mabigat. Para sa operasyon ni Tala yan, at para na rin sa pag-aaral niya sa susunod na taon, mahina niyang sabi. Binuksan ko ang sobre. Halos malaglag ang panga ko. 10,000 Saudi Riyals. Higit pa yon sa kinikita ko sa loob ng isang taon. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang perang yon. Sa isang banda, gusto kong sumigaw sa tuwa dahil sa wakas, hindi na mahihirapan ang anak ko. Pero sa kabilang banda, parang may kung anong mabigat na bato na dumagan sa dibdib ko. Sir, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Sobra-sobra po ito. Bulong ko, kahit na ang totoo ay kailangan ko ang pera para sa hika ni Tala. Bonus mo yan, Teresita, para sa lahat ng malasakit mo, sabi niya, at hinaplos niya ang buhok ko. Doon ako nakaramdam ng matinding dumi sa sarili ko. Ano na ba ako? Isang ina na nagsasakripisyo? O isang babaeng binabayaran para sa sandaling kaligayahan ng isang lalaki? Yung pera na dapat ay magliligtas sa anak ko, pakiramdam ko ay may bahid ng dugo at kasalanan. Pero tinanggap ko pa rin dahil mas matimbang ang gutom ni Tala kaysa sa dangal ko. Kinabukasan, pumunta ako sa Tawil Al-Raji, yung remittance center kung saan kami laging nagpapadala ng pera. Amoy pawis, amoy pangarap, at amoy pagod sa loob ng center. Nakapila ako, yakap-yakap ang bag ko kung saan nakatago ang sobre. Nung turno ko na, tinanong ako ng teller, Baklesh? Ngumiti lang ako ng pilit. Bonus. Maikli kong sagot. Paglabas ko ng remittance center, tumawag ako sa Pilipinas. Naririnig ko ang tawa ni Tala sa kabilang linya. Sabi ni nanay, makakabili na raw sila ng gamot at makakapaghanda pa sa darating na kaarawan ng bata. Salamat, Notes. Napakalaking tulong nito. Pagpalain ka ng Diyos, anak, sabi ni nanay. Pagpalain ng Diyos. Gusto kong matawa na maiyak. Paano ako pagpapalain ng Diyos kung ang perang pinapadala ko ay galing sa pagtataksil sa sarili kong prinsipyo? Pag-uwi ko sa bahay na malaki, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. At sa dulo ng hallway, nakatayo si Lola Des. Hawak niya ang baston niya, pero ang mas nakakatakot ay ang hawak niya sa kabilang kamay. Isang pirasong papel. Yung resibo ng remittance na hindi ko namalayang nahulog ko sa may pintuan nung pumasok ako. Teresita, tawag niya. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? 3 taon po, Lola Des, sagot ko. Halos hindi ako makahinga. 3 taon. Ang sweldo mo ay 1,000 at 500 lang sa isang buwan. Pero bakit dito sa resibong to? Nakalagay na nagpadala ka ng 10,000 Riyals kanina lang. Itinaas niya ang resibo sa tapat ng mukha ko. Ang mga mata niya ay nanlilisik, parang isang agila na nakakita ng biktima. Saan galing ang perang to, Teresita? Magnanakaw ka ba? O baka naman, may binebenta kang hindi mo dapat ibinebenta sa anak ko? Magnanakaw ka ba, Teresita? O talagang wala ka ng kahihiyan?
Ang boses ni Lola Des ay parang kulog sa loob ng sala. Sabihin mo sa akin, anong ninakaw mo sa bahay na to para makakuha ng ganito kalaking pera? Nakaluhod na ako sa sahig. Hindi ko sinasadya, pero kusang bumigay ang mga tuhod ko. Lola Des, hindi po ako magnanakaw. Promise po, galing po iyan sa... Saan? Sa langit. Sigaw niya. Itinaas na niya ang baston niya. Handa na yata akong saktan. Galing sa akin ang pera, ma. Parang huminto ang mundo nung marinig ko ang boses ni Don Emilio mula sa pinto. Nakatayo siya doon. Pagod ang mukha pero matigas ang tindig. Lumapit siya at kinuha ang resibo mula sa kamay ng nanay niya. Emilio, wag mo akong lokohin. 10,000 para sa isang katulong, singhal ni Lola Des. Pautang yan, ma. Nagmakaawa siya sa akin dahil mamamatay ang anak niya sa Pilipinas kung hindi maoperahan. Pinapirma ko siya ng kasunduan na ibabawas yon sa sweldo niya sa loob ng 5 taon. Mabilis na sagot ni Don Emilio. Napakagaling niyang magsinungaling. Halos naniwala rin ako kung hindi ko lang alam ang totoo. Hindi pa rin kumbinsido ang matanda. Tiningnan niya kaming dalawa ng may halong pandidiri. 5 taon? Siguraduhin mo lang, Emilio. Dahil kapag nalaman kong may iba pang dahilan ang pautang na yan, hindi lang pulis ang tatawagan ko. Sisirain ko ang buhay ng babaeng yan. Nung makaalis ang matanda, iniwan ako ni Don Emilio sa sala. Walang salita, walang haplos. Pero kinagabihan, bago ako matulog, may narinig akong mahinang kumatok sa kwarto ko. Magbihis ka, sasama ka sa akin. Bulong niya sa dilim. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Malayo sa bahay na malaki, sa isang bahagi ng Riyadh na puno ng matatayog na building. Pumasok kami sa isang apartment. Maliit lang, pero bago lahat ng gamit. Amoy pintura pa at amoy bagong sofa. Vanfong ko to. Sa papel, sabi niya habang binubuksan ang ilaw. Pero dito tayo pwedeng maging malaya, Teresita. Dito, walang Lola Des, walang baston na humahampas sa sahig. Umupo ako sa sofa. Ramdam ko ang lambot ng tela sa balat ko. Kakaiba. Hindi ako sanay na nakaupo sa sofa. Sanay ako sa bangko sa kusina o sa sahig habang naglalaba. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harap ko. Hinawakan niya ang 2 kamay ko. Teresita, alam ko mahirap to. Alam ko natatakot ka. Pero ayaw na kitang makitang nahihirapan sa bahay. Sir, anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ko. Gusto kitang maging asawa. Hindi yung asawa na may kasal sa simbahan. Alam mo namang hindi pwede rito. Pero gusto kitang maging asawa sa puso ko. Isang secret wife. Dito ka titira. Hindi mo na kailangang maglinis sa bahay na malaki. Magpapadala ako ng pera sa pamilya mo buwan-buwan. Wala ka nang iisipin, kundi ang maging masaya. Kasama ako. Napatitig ako sa kanya. Isang secret wife. Sa madaling salita, magiging kulasisi ako. Isang anino na nakatago sa apartment na to. Paano ang anak ko? Paano si Tala? Tanong ko. Yun lang ang nasa isip ko. Makakauwi ka rin pagkatapos ng ilang taon. Pag mayaman ka na. Pag kaya mo nang buhayin ang anak mo nang hindi na nagtatrabaho sa ibang bansa. Isipin mo, Teresita. Ito na ang pagkakataon nyo. Tumingin ako sa bintana. Mula sa itaas, nakikita ko ang mga ilaw ng Riyadh. Napakaganda, pero napakalungkot. Para kaming mga butil ng buhangin sa disyerto. Madaling tangayin ng hangin, madaling mawala. Isang bahagi ng puso ko gustong sumigaw ng oo. Gusto kong takasan ang panlalait ni Lola Des. Gusto kong makaranas ng buhay na hindi kailangang gumising ng 4:00 ng umaga para mag-iskoba ng inidoro. Pero ang isang bahagi, ang bahaging tapat kay Tala, ay nanginginig sa takot. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip, sabi niya, at hinalikan niya ang mga kamay ko. Pabalik na kami sa bahay na malaki nung mapansin ko ang isang bagay. Isang itim na sasakyan ang nakasunod sa amin
mula pa sa apartment. Hindi ko sigurado, pero parang pamilyar yung plaka. Sir, may sumusunod po ba sa atin? Kabakong tanong. Tumingin si Don Emilio sa side mirror. Biglang humigpit ang hawak niya sa manibela. Namutla siya. Huwag kang titingin sa likod, Teresita. Yumuko ka. Bakit po? Sino yan? Ang driver ni Mama. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng takot na hindi ko pa narinig kailanman. Doon ko na-realize. Ang pangako ng buhangin ay madaling gumuho. Ang apartment na yon na akala ko ay paraiso, baka yun na pala ang magiging kulungan ko. Kinabukasan, hindi kami nag-usap ni Don Emilio tungkol sa itim na sasakyang sumunod sa amin. Parang isang masamang panaginip na pilit naming ibinaon sa limot. Pero alam naming dalawa, na ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga mata na hindi kumukurap. Teresita, ayusin mo ang mesa. Maglabas ka ng pinakamahal na telang mantel at ang silverware na galing pa sa Espanya. Sigaw ni Lola Des habang naglalakad sa sala. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. May kakaibang kislap ang mga mata niya na parang may ipinapanalo siyang laban. Bakit po, Lola Des? May bisita po ba? Tanong ko habang maingat na inilalatag ang mantel. Darating ang pamilya Almansor. Kasama nila ang anak nilang si Sofia. Bagong tapos sa Switzerland at napakaganda. Sila ang pinakamalaking business partner ni Emilio. At kung papalarin, siya ang magiging bagong senyora ng bahay na to. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Senyora. Ang salitang yon ang sumampal sa akin na kahit anong secret wife ang ipangako ni Don Emilio. Sa mata ng mundo at sa mata ng batas, isa lang akong tagasilbi. Dumating ang mga bisita nung gabing yon. Ang bahay na malaki na dati ay tahimik at malamig. Naging maingay at puno ng tawanan. Doon ko nakita si Sofia. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa kanya. Una, ang suot niyang abaya na gawa sa seda at may mga tew na totoong ginto sa gilid. Pangalawa, ang amoy niya na parang isang hardin ng mga mamahaling rosas. At pangatlo, ang puti at makinis niyang mga kamay na hindi pa nakaranas humawak ng basahan sa buong buhay niya. Teresita, dalhan mo sila ng kape. Utos ni Lola Des. Pumasok ako sa sala bitbit ang tray. Nakita ko si Don Emilio na nakaupo sa tabi ni Sofia. Nakangiti siya. Yung nangiting sibilisado, yung ngiting kailangan niyang ipakita. Pero nung nagtama ang mga mata namin habang inilalapag ko ang kape, nakita ko ang takot at pagsisisi sa kanya. Salamat, Teresita, maikli niyang sabi. Napakaganda naman ng katulong niyo, Senyora Des, sabi ng nanay ni Sofia habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Saan siya galing? Sa Pilipinas? Oo, galing sa Pilipinas. Masipag naman, pero alam mo na, kailangang bantayan ng maigi dahil baka kung ano-ano ang pasukin. Sagot ni Lola Des habang nakangiti ng may kahulugan. Gusto kong umiyak. Gusto kong itapon yung tray at tumakbo palabas. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng invisible. Nandoon ako, humihinga, nakatayo sa harap nila. Pero para sa kanila, bahagi lang ako ng kasangkapan sa bahay. Isang gamit na pwedeng palitan kapag sira na. Habang nagsaserve ako ng hapunan, nakita ko kung paano asikasuhin ni Lola Des si Sofia. Kung paano niya iparamdam na ito ang karapat-dapat para sa anak niya. At si Don Emilio, hindi siya makatanggi. Nakikita ko sa bawat galaw niya ang bigat ng obligasyon. Bakit ba ako umaasa? Bakit ba ako naniwala sa mga pangako niya sa apartment? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba ang tawag dito? O sadyang nagpaloko lang ako dahil kailangan ko ng kakapitan? Biglang tumayo si Sofia para pumunta sa banyo. Naiwan kaming dalawa ni Don Emilio sa dining room dahil kumuha si Lola Des ng dessert sa kusina. Teresita, huwag kang tumingin ng ganyan, bulong niya. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Anong tingin po, sir? Ang tingin ng isang katulong sa kanyang amo?
Sagot ko. Pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Alam mo ang totoo. Kailangan ko lang gawin to para sa negosyo, para kay mama, at para sa akin po. Ano po ang kailangan niyong gawin para sa akin? Itago ako sa isang apartment habang may asawa kayong hinahalikan gabi-gabi sa kwartong to? Bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng baso na nabasag sa kusina. Kasunod nito ang sigaw ni Lola Des. Mabilis kaming tumakbo sa kusina. Nakita namin si Lola Des na nakatayo, namumutla, at nakaturo sa basurahan kung saan nakatapon ang ilang mga papel na hindi ko na ilabas kanina. Yung mga papel na galing sa apartment, yung mga dokumento ng renta na may pirma ni Don Emilio at ang pangalan ko bilang occupant. Emilio, ano to? Tanong ni Lola Des. Hawak niya ang isang papel na basa ng natapong juice pero malinaw pa rin ang mga nakasulat. Bakit ka nagbabayad ng apartment para sa babaeng to? Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko na parang gusto nang bumigay. Nakita ko si Sofia at ang mga magulang niya na nakatayo sa pinto ng kusina. Gulat na gulat sa nasaksihan nila. Nakayuko lang ako habang ang mga mata ni Sofia at ng mga magulang niya ay nakatusok sa akin na parang mga karayom. Wala akong marinig, kundi ang tibok ng sarili kong puso. Mabilis, malakas, at punong-puno ng takot. Si Don Emilio naman, nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagbagsak ng kanyang mga bahagi ng katawan. Ang kanyang mga balikat, ang kanyang mukha. Para siyang isang sundalo na biglang naubusan ng bala sa gitna ng giyera. Umalis na kayo. Pasensya na sa nangyaring ito, mahinang sabi ni Lola Des sa mga bisita. Ang boses niya ay hindi na pasigaw, pero nandoon ang laso na mas nakamamatay. Nung makaalis ang mga Almansur, naging parang sementeryo ang loob ng bahay na malaki. Isinara ni Lola Des ang pinto at humarap sa amin. Doon na lumabas ang lahat. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa likod ko. Sabi niya, basura. Sabi niya, hayop na walang utang na loob. Sabi niya, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa maliit kong kwarto sa likod. Ang natatandaan ko lang ay ang lamig ng pader. Habang nakasandal ako doon, hinihintay ang mga pulis na dumating. Pero walang dumating na pulis. Ang dumating ay ang tunog ng cellphone ko, vibrating, sa ibabaw ng maliit kong kama na may sapin na lumang kumot. Tumatawag si Ramon, ang tatay ni Tala. Ang lalaking akala ko ay nakalimutan ko na. Pero sa mga oras na ganito, siya lang ang tanging koneksyon ko sa totoong mundo. Tess? Tess, naririnig mo ba ako? Boses ni Ramon mula sa kabilang linya. Malabo ang signal, may mga static, pero amoy na amoy ko ang Pilipinas sa boses niya. Amoy tuyo na niluluto sa umaga, amoy usok ng jeep, amoy ulan sa bubong na yero. Ramon, bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. Tess, bakit parang umiiyak ka? May nangyari ba diyan? Galit ba ang amo mo? Tanong niya. Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Yung pag-aalala na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. Wala. Pagod lang ako, Ramon. Bakit ka napatawag? Gusto ka lang makausap ni Tala. Hindi siya makatulog. Kanina pa naghahanap sa'yo. Heto, kausapin mo ang anak mo. May kaluskos sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig ko ang boses ng anghel ko. Mama, kailan ka uuwi? Sabi ni Papa, bibilhan mo raw ako ng sapatos na may ilaw. Pero mama, ayaw ko na ng sapatos. Uwi ka na lang please. Doon ako tuluyang bumigay. Humagulgol ako sa tapat ng cellphone ko. Pilit kong tinatakpan ng bibig ko para hindi nila marinig. Ang sakit. Ang sakit-sakit na habang ang anak ko ay nangangarap ng simpleng sapatos na may ilaw, ang nanay niya ay narito sa Riyadh. Nagpapakalunod sa isang bawal na pag-ibig, nagpapadumi ng sariling pangalan para lang sa perang ipapadala sa kanila. Mama,
Bakit ka po tahimik? Galit ka ba? Tanong ni Tala. Hindi anak, hindi galit si mama. Mahal na mahal kita. Konti na lang uuwi na ako. Pangako, hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Pagsisinungaling ko. Isang pangako na hindi ko alam kung paano tutuparin. Pagkatapos ng tawag na yon, nanatili akong nakaupo sa dilim. Tinitigan ko ang kwarto ko. Isang maliit na kama, isang electric fan na maingay, at isang bintana na may rehas. Doon ko na-realize, ito ang totoong ako. Hindi ako ang secret wife sa apartment. Hindi ako ang babaeng mamahalin ni Don Emilio sa harap ng mundo. Ako si Teresita, isang nanay, isang OFW, isang taong nagkamali ng daan dahil sa sobrang uhaw sa pagmamahal. Ano ba ang ginawa ko? Para sa ilang gabi ng init at kalinga, itinaya ko ang kinabukasan ni Tala. Itinaya ko ang tanging bagay na meron ako, ang dangal ko. Bakit ba tayo ganito? Bakit ba mas pinipili nating kumapit sa patalim kapag ramdam nating wala na tayong ibang mapupuntahan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba yon? O baka sadyang nakakabaliw lang ang lungkot kapag ang tanging naririnig mo gabi-gabi ay ang ugong ng aircon sa gitna ng disyerto? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Walang katok, walang babala. Si Don Emilio, nakatayo siya sa pintuan, magulo ang buhok, lukot-lukot ang barong niya, at ang mga mata niya, punong-puno ng luhang hindi niya mailabas. Sa likuran niya, madilim ang hallway. Parang isang bangin na naghihintay na lamunin kaming dalawa. Pumasok siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Nilock niya ito. Ang tunog ng lock, click, ay parang huling hininga ng katinoan ko. Teresita, bulong niya. Lumapit siya at lumuhod sa harap ko. Isinubsob niya ang mukha niya sa mga hita ko. Paalisin ka na ni Mama. Bukas na bukas din, kukunin na niya ang passport mo at ibibigay sa agency. Nanigas ako. Paano? Paano ako? Paano ang anak ko? Inangat niya ang mukha niya. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Yung mga kamay kong nanginginig, yung mga kamay kong amoy Clorox pa rin. May paraan pa, Teresita. May paraan pa para hindi ka makaalis. Pero kailangan nating gawin to ngayon din. Anong paraan po ang sinasabi niyo, sir? Nanginginig ang boses ko. Tinitigan ko ang mukha niya. Yung mukha ng lalaking tinuring kong langit sa gitna ng impyerno ng Riyadh. Pero sa pagkakataong to, nakita ko ang takot. Isang takot na parang batang hindi alam kung paano lulusot sa galit ng kanyang ina. Kakausapin ko ang mga kaibigan ko sa gobyerno. Pwede kitang ilipat ng sponsor. Hindi ka na sa pamilya namin magtatrabaho sa papel. Pero sa mata ng batas, dito ka pa rin sa Saudi. At doon kita itatago sa apartment natin. Mabilis niyang paliwanag. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ko. Teresita, hindi ko kayang mawala ka. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nagigising pa ako araw-araw. Matamis na salita. Nakakalasing. Nakakabulag. Ilang beses ko na bang inasam na marinig ang mga salitang yan mula sa lalaking minahal ko sa Pilipinas. Pero sa halip ay iniwan lang ako nung nagbuntis ako. At ngayon, naririto ang isang bilyonaryo. Nakaluhod, nagmamakaawa. Gusto kong maniwala. Gusto kong sumama sa kanya. Pero habang tinitingnan ko ang mga mata niya, narinig ko ulit ang boses ng anak ko. Uwi ka na lang please? Sir! Dahan-dahan kong binawi ang mga kamay ko. At kung itatago niyo po ako, kailan po ako pwedeng lumabas? Kailan po ako pwedeng maging malaya? Kailan po makikita ng mundo na ako ang pinili niyo? Natahimik siya. Yung katahimikang nagbigay ng sagot na matagal ko nang alam, pero pilit kong hindi tinatanggap. Teresita, alam mong mahirap yon. Si Mama, ang kumpanya, ang reputasyon ng pamilya. Nauutal siya. Bumabagsak ang mga mata niya sa sahig. Hindi niya kayang tapatan ang tingin ko. Doon ko nakita ang katotohanan. Si Don Emilio, ang matapang mayamang negosyante
na kayang bilhin ang lahat ng gusto niya ay isang duwag. Mahal niya ako, oo. Siguro. Baka. Pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para isugal ang lahat ng meron siya. Gusto niya akong itabi sa isang sulok, parang isang paboritong laruan na hindi pwedeng ipagmalaki sa ibang tao. Ang reputasyon niyo po, bulong ko. Pumatak ang luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit sa sarili ko. Habang ako, itinaya ko ang reputasyon ko. Itinaya ko ang pangalan ko bilang isang ina para sa'yo. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang kalabog sa labas ng kwarto. Isang malakas na hampas sa pinto na yumanig sa manipis na pader. Emilio, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Lola Des, parang dumadagundong sa buong hallway. Buksan mo ang pintong ito o ipagigiba ko to sa mga gwardya. Sigaw niya. Nataranta si Don Emilio. Tumayo siya, inaayos ang sarili at lumapit sa pinto. Binuksan niya ito ng kaunti. Ma, nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Itinulak ni Lola Des ang pinto ng buong lakas hanggang sa tumama ito sa pader. Nakatayo siya sa bungad, hawak ang kanyang baston sa isang kamay at sa kabilang kamay, ang passport ko. Ang lakas ng loob mong magtago sa kwarto ng katulong na to habang ang buong pamilya natin ay pinagtatawanan sa labas. Hinarap niya ako. Ang mga mata niya ay parang mga nagliliyab na baga. Inihagis niya ang passport ko sa sahig. Tumama ito malapit sa paanan ko. Yung kulay maroon na cover na may tatak ng Republika ng Pilipinas. Ang tanging papel na nagpapatunay na may uuwian pa ako. Ayan ang passport mo, sabi niya. Puno ng pandidiri ang boses. Tumawag na ako sa agency mo. Bukas ng madaling araw, ihahatid ka nila sa airport. At kung susubukan mong tumakas o gumawa ng eksena, tumingin siya kay Don Emilio bago ibinalik ang tingin sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa bansang to. Naiintindihan mo ba? Tumingin ako kay Don Emilio. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inaasahan kong sasabihin niya kay Lola Des ang plano niyang ilipat ako ng sponsor. Inaasahan kong lalaban siya. Pero nakayuko lang siya. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Duwag. Sa sandaling yon, namatay ang kahit anong pag-ibig o pantasya na nabuo ko sa Riyadh. Kinuha ko ang passport ko mula sa sahig. Malamig ito. Kasing lamig ng semento sa kwartong diyan yon. Kasing lamig ng puso ng lalaking inakala kong magliligtas sa akin. Naiintindihan ko po, senyora. Sagot ko. Mahina pero malinaw. Tiningnan ko ng diretso si Lola Des at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Aalis na po ako. Siguraduhin mo lang. Bago sumikat ang araw, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Tumalikod na siya at umalis. Naiwan ang tunog ng baston niya na unti-unting humihina palayo. Naiwan kaming dalawa ni Don Emilio. Tumitig siya sa akin. May luhang tumulo mula sa mata niya. Teresita, patawarin mo ako. Umiling ako. Wala akong galit sa boses ko. Ang nararamdaman ko lang ay isang matinding pagod. Sir, tama na po. Hayaan niyo na akong umuwi sa anak ko. Siya lang naman talaga ang may kailangan sa akin ng buo. Nang hindi itinatago sa dilim, inilagay ko ang passport sa loob ng dibdib ko. Humakbang ako palayo sa kanya at sinimulang ipasok ang mga lumang damit ko sa maliit kong maleta. Hindi na siya nagsalita. At alam ko, yun na ang huling gabing titingnan ko siya bilang isang lalaking minahal ko. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay na malaki. Wala nang bagyong buhawi sa labas. Tanging ang malamig na hangin na lang ng Riyadh ang nararamdaman ko mula sa siwang ng bintana. Nakaupo ako sa gilid ng kama ko. Yakap ang maliit kong maleta. Naka-jeans na ako at lumang jacket. Yung suot ko nung dumating ako dito, 3 taon na ang nakakalipas. Parang isang buong ikot lang ng buhay, pero ang daming nawasak sa loob ko.
Hinihintay ko ang sasakyan ng agency na susundo sa akin. Hindi ako makatulog. Bawat pagpatak ng segundo, parang may sumisikip sa dibdib ko. Hindi ko alam kung takot bang umuwi ng Pilipinas nang walang naipon o yung sakit na maiwan ang isang bahagi ng puso ko sa bahay na to. Biglang may kumatok. Napakabagal, napakahina. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Don Emilio. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at sweatpants. Mukhang hindi rin siya natulog. May dala siyang isang malaking brown envelope. Lumapit siya sa akin. Hindi na siya umiiyak. Nawala na yung desperasyon sa mata niya kanina. Napalitan ito ng isang malamig at negosyanteng muka. Yung mukhang ginagamit niya kapag nakikipag-usap siya sa mga kliyente niya. Teresita? Boses niya. Mababa. Walang emosyon. Andiyan na ang sasakyan sa labas. Naghihintay na sila. Tumango ako. Tumayo ako at kinuha ang maleta ko. Handa na sana akong lumabas nang iharang niya ang braso niya at iabot sa akin ang brown envelope. Ano po iyan? Tanong ko. Para sa'yo. Para kay Tala. Sabi niya. Tanggapin mo bilang pabuya. Bilang kabayaran sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Ang bigat. Binuksan ko ng bahagya ang ibabaw. Tumambad sa akin ang mga bungkos ng dolyar. Hindi Saudi Riyal, kundi US dollars. Ganoon karami. Baka sapat na para bumili ng isang maliit na bahay sa probinsya at makapagpatayo ng negosyo. Ito yung perang matagal ko nang pinapangarap. Ito yung tiket ko para hindi na kailanman maging OFW. Sir, napakalaki po nito. Nanginginig ang boses ko. Kulang pa yan. Sagot niya. Umiwas siya ng tingin. Pero yan lang ang kaya kong ibigay nang hindi nalalaman ni Mama. Gusto ko sanang maging maganda ang buhay ninyo ng anak mo kahit hindi nyo na ako kasama. Tinitigan ko ang pera. Sa loob ng ilang segundo, naisip ko ang mga pangarap ni Tala. Ang sapatos na may ilaw, ang makapag-aral sa pribadong paaralan, ang hindi na mag-alala sa pambayad sa kuryente. Naisip ko rin na kung tatanggapin ko to, hindi ko na kailangang bumalik sa pamilya ko na parang talunan. Pero pagkatapos, naalala ko kung paano niya ako itinatago. Kung paano siya yumuko nang sigawan ako ni Lola Des. Kung paano niya piniling iligtas ang sarili niya habang inihahagis sa akin ang passport ko na parang basura. Itinaya ko ang pagkatao ko para sa kanya. At ngayon, sinusubukan niyang bilhin ang natitirang dangal ko gamit ang mga dolyar na to para mabawasan ang konsensya niya. Kabayaran. Inulit ko ang salita niya. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ko. Kabayaran po para saan, sir? Para sa mga gabi na nagpadala ako sa mga pangako niyo? O kabayaran para manahimik ako at hindi na bumalik pa para guluhin ang perpekto niyong pamilya? Napatingin siya sa akin gulat. Teresita, hindi ganun yon. Gusto ko lang makatulong. Hindi po, sir. Putol ko. Ibinalik ko ang envelope sa mga kamay niya. Itinulak ko ito pabalik ng buong lakas. Kung tatanggapin ko yan, ibig sabihin lang noon na totoo ang sinabi ni Lola Des. Na isa lang akong mukhang perang katulong na nagbenta ng sarili. Hindi ko kayang umuwi sa anak ko at ipakain sa kanya ang perang galing sa pagiging duwag niyo. Teresita, please, isipin mo si Tala. Pilit niya ibinabalik sa akin ang envelope. Dahil sa pilitan namin, nahulog ang envelope. Bumukas ito. Nagkalat ang mga bungkos ng dolyar sa malamig na semento ng kwarto. Nakatingin kaming dalawa sa mga perang nagkalat sa sahig. Sa ibang pagkakataon, baka lumuhod ako para pulutin ang mga yon. Pero ngayon, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa dibdib ko. Para bang kasama ng pagbagsak ng mga dolyar na yon, bumagsak din ang lahat ng ilusyon na bumabalot sa akin sa loob ng 3 taon. Hayaan niyo na lang po iyan dyan, sir. Mahina kong sabi. Binuhat ko ang maleta ko. Ang tunay na pag-ibig, hindi kailanman mababayaran. At ang dangal ng isang ina, hindi kailanman mabibili.
Lumakad ako palabas ng kwarto. Nakita ko siyang nakatayo doon. Nakayuko sa gitna ng nagkalat na pera. Parang isang hari na naiwang mag-isa sa loob ng isang kaharian na gawa sa kasinungalingan. Wala siyang sinabi. At hindi na rin ako lumingon pa. Paglabas ko ng bahay na malaki, sinalubong ako ng lamig ng umaga. Nakaparada na ang sasakyan. Sumakay ako at habang umaandar ang sasakyan palayo, pinagmasdan ko ang mataas na pader ng bahay ni Don Emilio na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim ng Riyadh. Umiyak ako, hindi dahil sa nasasaktan ako sa pag-iwan sa kanya, kundi dahil sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag. Malamig sa loob ng King Khalid International Airport. Ang daming tao. Mga Arabo na nakaputing thobe, mga pamilyang nag-iiyakan at mga kapwa ko OFW na tulad ko rin, may bitbit na mga kahon ng pasalubong pauwi sa Pilipinas. Pero ako, wala akong dalang malalaking kahon. Wala akong chocolates, wala akong pabango. Ang tanging bitbit ko lang ay ang balu, ang maliit kong maleta, at ang isang basag na puso. Habang naghihintay ako sa boarding gate, biglang may tumawag sa pangalan ko mula sa likod. Tess! Tess, sandali! Napalingon ako. Si Mari. Hingal na hingal siya. May bitbit na isang plastic bag. Halatang tumakas lang siya saglit mula sa kabilang bahay na malaki para ihatid ako. Mari, anong ginagawa mo rito? Baka hanapin ka ng amo mo. Gulat kong sabi habang niyayakap siya. Wala akong pakialam sa kanila ngayon. Umiiyak na sagot ni Mari. Inabot niya sa akin ang plastic bag. Nang buksan ko ito, nakita ko ang ilang balot ng dates, 2 kahon ng murang tsokolate, at isang maliit na teddy bear. Para kay Talayan. Patuloy niya. Pinupunasan ng luha gamit ang dulo ng hijab niya. Pasensya na, Tess. Yan lang ang nakayanan kong bilhin sa palengke kahapon nung manabalitaan kong pauuwiin ka na. Ayaw kong umuwi ka sa anak mo nang walang dala. Doon ako tuluyang humagulgol sa loob ng airport. Niyakap ko ng mahigpit si Marie. Ang babaw ng luha ko ngayon. Sa loob ng 3 taon kong pag-iipon, hindi ko man lang naisipang bumili ng pasalubong para sa anak ko dahil lahat ng pera ko, diretsyong ipinapadala ko sa pamilya ko. At ngayon, isang kapwa ko katulong na mas maliit pa ang sweldo sa akin ang nagpuno sa pagkukulang ko bilang ina. Salamat, Mari. Maraming salamat. Bulong ko sa balikat niya. Tess, makinig ka. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Tinitigan niya ako sa mata. Seryoso siya at nandoon pa rin ang pag-aalala ng isang tunay na kaibigan. Huwag kang mag-alala sa pag-uwi mo ng walang ipon. Ang pera, kikitain yan sa Pilipinas kahit magtinda ka pa ng kakanin. Ang mahalaga, uuwi ka ng buo. Uuwi ka ng walang kadena sa paa. Nakuha mo? Nakatakas ka sa kulungan na, yon Tess, nakatakas nga ba ako? O sadyang itinaboy lang ako bago pa ako makagawa ng mas malaking gulo? Hindi ko na sinagot si Mari. Tumango na lang ako. Bago siya umalis, may ibinulong pa siya. Nakita ko kaninang umaga. Yung driver ni Lola Des, nagtatapon ng mga bulaklak at alak sa basurahan. Mukhang itinuloy nila ang pagpaplano para sa kasal ni Don Emilio at nung babaeng anak ng partner nila. Ganoon kabilis, Tess. Ganoon lang nila tayong kadaling kalimutan. Hindi na ako nagulat. Isang mapait na ngiti na lang ang isinukli ko. Ano pa ba ang inaasahan ko? Naihihinto ni Don Emilio ang mundo para sa akin? Siguro nga, naging isang paboritong kabanata lang ako sa buhay niya. Pero hinding-hindi ako magiging pamagat ng kwento niya. Nung tinawag na ang flight namin para mag-board, sumakay ako ng eroplano. Nakuha ko ang window seat. Tumingin ako sa labas. Nakikita ko ang kulay kape na buhangin ng Riyadh na unti-unting lumiliit habang umaangat kami sa hangin. Yung lungsod na naging saksi sa mga luhang itinago ko at sa mga halik na ninakaw ko. Biglang nag-vibrate ang lumang cellphone ko sa bulsa. Isang text message. Walang pangalan na nakarehistro dahil binura ko na ang numero niya.
pero kabisado ko ang mga numerong yon. Patawad, mahal kita, sana makita mo ang kaligayahang hindi ko kayang ibigay. E. Pinagmasdan ko ang text. Ilang segundo. Walang luhang tumulo. Walang kaba sa dibdib. Sa halip naramdaman ko ang kakaibang pagod. Yung pagod ng isang taong naglakad ng malayo para lang malaman na paikot-ikot lang pala siya. Pinindot ko ang delete. Pagkatapos, tinanggal ko ang back cover ng cellphone ko, kinuha ang SIM card ng Saudi at binali ito sa dalawa. Ibinulsa ko ang mga sirang piraso. Wala nang koneksyon, wala nang babalikan. Ipinikit ko ang mga mata ko at isinandal ang ulo ko sa bintana ng eroplano. Uuwi na ako. Sa wakas, uwi na ako. Hindi bilang isang mayamang OFW na magpapatayo ng malaking bahay, kundi bilang isang ina na sasabak ulit sa laban ng buhay. Pero sa pagkakataong ito, sa sarili ko ng bayan. Dito sa amin sa probinsya, 5:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang lahat. Hindi dahil sa utos ng isang senyora o dahil kailangang mag-iskoba ng sahig, kundi dahil kailangan kong buksan ang maliit kong pwesto sa palengke. Hindi ito bahay na malaki. Hindi rin ito apartment na may mamahaling sofa. Isang maliit na stall lang ito kung saan nagtitinda ako ng kape, tinapay, at mga sariwang huli ni Ramon mula sa dagat. Mainit ang semento sa ilalim ng aking mga tsinelas. Maingay ang paligid. Boses ng mga tricycle driver, tawanan ng mga tindera, at ang tunog ng mga plastic bag na pinupuno ng isda. Pero sa gitna ng ingay na to, nararamdaman ko ang katahimikan na hindi ko nahanap sa Saudi. Mama, heto na po yung sukli ni Aling Nena. Lumingon ako at nakita ko si Tala. 8 taon na siya. Maikli ang buhok, siksik ang katawan, at ang mga binti niya puno ng peklat mula sa paglalaro sa labas. Nakasuot siya ng sapatos na may ilaw. Yung pangarap niya noon, pero ngayon, hindi na siya umiiyak para doon. Nakangiti siya habang inaabot sa akin ang mga barya. Salamat anak. Sige na, pumasok ka na sa school. Huwag mong kakalimutan ang baon mo. Sabi ko habang hinahaplos ang pawisang noo niya. Pinanood ko siyang tumakbo palayo, kasabay ng ibang mga bata. Doon ko naramdaman ang isang matinding kurot sa puso ko. Isang kurot ng pasasalamat. Naisip ko, paano kung tinanggap ko yung mga dolyar ni Don Emilio? Paano kung naging secret wife ako doon? Siguro, mas maganda ang sapatos ni Tala ngayon. Siguro hindi siya nagpapawis sa pagtakbo sa ilalim ng araw. Pero siguro rin, hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya sa isang screen ng cellphone para lang makita ako. Siguro, lumalaki siyang ang turing sa akin ay isang bangko, hindi isang ina. Tess, kape mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Baka mabinat ka na naman, sabi ni Ramon habang inilalapag ang isang basong kape sa tabi ko. Tiningnan ko si Ramon. Hindi siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. Amoy malansang isda siya at sunog ang balat sa dagat. May mga kalyo ang kanyang mga kamay na kasing tigas ng bato. Hindi siya ang prinsipe na magliligtas sa akin mula sa hirap. Pero siya ang taong nandoon nung dumating ako sa airport na walang dalang pasalubong. Siya ang taong hindi nagtanong kung anong ginawa ko sa Riyadh, kundi nagtanong kung gusto mo na bang kumain. Minsan, kapag tahimik ang gabi at tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang naririnig ko, sumasagi pa rin sa isip ko si Don Emilio. Kamusta na kaya siya? Natuloy ba ang kasal niya kay Sofia? Masaya ba siya sa loob ng malamig niyang bahay na malaki? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pag-ibig ba yung naramdaman ko sa kanya. O baka gutom lang talaga ako noon sa atensyon ng isang lalaki na makakakita sa pagkatao ko. O baka pareho, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi sapat ang pag-ibig kung kailangan mo itong itago sa dilim. Ang tunay na pagmamahal, dapat kayang tumayo sa ilalim ng sikat ng araw
ng walang kinatatakutan. Na-realize ko na hindi pala si Don Emilio ang hinahanap ko noon. Hinahanap ko ang sarili ko. Yung version ng sarili ko na nararamdamang mahalaga, na nararamdamang tao pa rin sa kabila ng pagod. Pinili ko ang pinakamapanganib na paraan para mahanap iyon. Halos mawala sa akin ang lahat, ang trabaho ko, ang pangalan ko, at ang pagkakataong makita ang anak ko. Nakamit ko ang kapayapaan ngayon, pero hindi ito libre. Binayaran ko ito ng bawat patak ng luha ko sa Riyadh. Binayaran ko ito ng bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa konsensya. Sa mga kapwa ko OFW o sa mga taong nakakaramdam ng matinding pangungulila. Alam ko ang pakiramdam nyo. Alam ko ang tukso ng isang yakap na nangangako ng kaligtasan sa gitna ng hirap. Pero bago kayo humakbang sa bangin, itanong nyo muna sa sarili nyo, sa huli ba, kaya mo pa ring tingnan ang sarili mo sa salamin? Kaya mo pa bang tingnan ang anak mo nang walang itinatagong lihim? Hindi ko sinasabing perpekto ang buhay ko ngayon. Mahirap pa rin kami. Minsan, kinakapos pa rin sa pambayad ng upa sa pwesto. Pero tuwing hapon, kapag umuuwi ako at naririnig ko ang tawa ni Tala at nakikita ko ang payapang mukha ni Ramon, alam ko na nasa tamang lugar na ako. Wala nang secret apartment. Wala nang baston na tumutukod sa sahig. Wala nang takot sa bawat katok sa pinto. Tumingin ako sa langit. Maaliwalas ang umaga. Ang hangin ay amoy alat ng dagat. Amoy ng kalayaan. Kinuha ko ang baso ng kape, ininom ko ito, at muli akong humarap sa mga mamimili. Ako si Teresita. Nagkamali, nasaktan, at muntik nang mawala. Pero ngayon, sa wakas, nakauwi na ako. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magtago pa sa kahit kanino. Kung ikaw ang nasa lugar ko noon, alam ko na sasabihin mong hindi mo gagawin ang ginawa ko. At sana nga, totoo yan. Dahil walang perang sapat para pambayad sa piraso ng kaluluwa na mawawala sa'yo kapag pinili mo ang bawal na landas. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hindi ito fairy tale, pero ito ang katotohanan. At ang katotohanan, kahit masakit, yan lang ang tanging magpapalaya sa atin.